Kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po, kaya nga nag-imbestiga. Eh, yun ba yung gusto nila? Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di hinto mo na. O, di ba mga bayan? Hindi mo kasi dito totoo sa dulo na talagang itong si Ping Lacson at si Tuta Soto, talagang ginulo lang po yung investigasyon patungkol po dyan sa flood control na yan. Talagang inilihis po, no? Sabi nga, time will tell, no? Ito na po yung time na yun. Sabi-sabi pa po sila na may makukulong daw po. May makukulong ngayong Pasko. Anong araw na po ngayon? 27 na po. Wala pa rin po nakukulong na big fish, mga kabayan. Bakit? Pusang gala, budol na naman po yan, mga kabayan. Diyan po magaling ang gobyernong ito. Magsalita, magpa-press con, magpapogi. Diyan po magaling ang gobyerno ni Bangag Jr., mga kabayan. Dahil matatapos ang taon, hindi natin siguro maiiwasang sabihin at itanong sa inyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanongin ko, halimbawa. Hindi ko kami nakakapasok ng Senado. Hindi pa kami nananalo. Hindi mo kinakailangan maging senador kayo. Halimbawa, baliktarin natin. Kasi kung minsan ako nalalagay sa sa chopping board, di ba? Oo nga, kasi kayo ang... Hindi, pero may ang tinatanong mo. Ano yung status no yung controversial investigasyon natin, di ba, sa flood control anomaly, parang biglang nawala eh. Alam naman ninyo yun, tinatanong nyo pa. Ano ba, Sen, sa ICI? Yung ICI mukhang naubusan ng member, Kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, Singson. Mukhang, Ilan na natira? Andy Reyes lang natira. mukhang pilano nila para maitigil. Ano ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglanan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report Oo, yun sa inyo po. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang buwan, At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti. Paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito? Di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang Walang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po, kaya nga nag-imbestiga. Yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. Sinasagot ko lang yung tanong mo Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di hinto mo na. Yun nga, mga kabayan. Ano pong masasabi nyo?
Dahil po sa pinag-uusapan po ni na Senator Marcoleta na kung paano nga po tatapusin ni Ping Lacson. Yan po ang kanyang pinagyayabang na investigasyon patungkol nga po dyan sa flood control na po yan. Kita nyo naman po, di po ba? Ayon na nga rin po kay Senator Marcoleta. Kaayos-ayos nung kanyang investigasyon doon. Di ba? Isa ang kanilang tutukuyin. Sino po? Yung big fish, yung malalaking isda. Pero dahil sa pagyayabang ng gobyernong ito, sabi-sabi pa po sila na may makukulong daw po. May makukulong ngayong Pasko. Anong araw na po ngayon? 27 na po. Wala pa rin po nakukulong na big fish, mga kabayan. Bakit? Pusang gala, budol na naman po yan, mga kabayan. Diyan po magaling ang gobyernong ito. Magsalita, magpa-press call, magpapogi. Diyan po magaling ang gobyerno ni Bangag Jr., mga kabayan. Hindi nyo galawan, no? Ping Lacson, kaya yabang-yabang diyan sa Senate Blue Ribbon hearing, di ba? Binabara si Senator Marcoleta, pinagtutulungan ng nila Erwin Tulfo, pinagtutulungan ng magkapatid na Tulfo. Nandiyan pa sila Kiko Matching, si Tuta Soto. Pinagtutulungan. Kaya yabang, ano pong nangyari, mga kabayan? Wala pong napakulong. Bakit? Siyempre, tinatamaan yung mga proponents nila, yung mga amo nila. Tinatamaan po, si Tambaluslos at si Bangag Jr. Napayag ba yung mga yan? Di ba? Ano po sabi ni Senator Marcoleta? Di ba? Yung mga taong bayan, ang gustong matumbok, yung mga malalaking isda, pero sila Pinky Lacson, ayaw po nilang matumbok yung mga malalaking isda. Okay, hindi po nila alam kung paano matapos yung hearing na yan. Yung mga engineer lang, yung mga contractor lang, ang kaya nilang mapakulo. Pero yung mga politiko, na mga kumpadre nila, na mga kumpare nila, mga kabayan, wala. Diba? Tulad nga po na sinasabi ko po sa inyo noong pa man. Simula ng hawakan ni Ping Lacson yung Blue Ribbon, at wala na po yan. Simula na pinalitan po ni Tuta Soto, si Chis Escudero bilang Senate President, wala na po yan. Wala na pong makukulong na mga big fish. Ang kaya na po na ipakulong yung mga kasama nila. Yan sila Senator Jinggoy Estrada. Yan ang mga target nila. Bakit? Kasi pag inopen po, kung nagkaroon na naman po ng impeachment laban kay BP Inday Sara at nagbotohan, lamang na po sila. Lamang na po yan sila Ping Lacson. Kasi nakaraan talo sila sa botohan Okay, kailangan nilang mapakulong. Kailangan nilang mabawasan. Kaya ang tinarget nun, di ba? Si Escudero, tinarget sa flood control, tinarget si Escudero, Villanueva, di ba? Sino ba? Si Jinggoy Estrada. Pati si Senator Marcoleta gusto lang makulong Pinagtutulungan Di po ba, mga kabayan? Bata daw ng mga diskaya. Di ba? Yan talaga yun. Yan talaga yung plano nila. Ang tumbok niyan, gusto nilang maipig si BP Inday Sara. Kahit hindi cover nila ang Senate presidency at yung Blue Ribbon. Hindi dahil sa gusto po nila may makulong na big fish. Kasi kung gusto po nila may makulong na big fish, sa maniwalat kayo sa hindi, may nakulong na po dapat. Ilang beses na po pinapangalanan si Martin Romualdez Ba't hindi po nila mapakulong? Diba? Kasi nga, kumpare, mga kabayan. Diba? Hindi po nila mapapakulong yan. Kaya sabi nga po ni Senator Marcoleta, diba? Kahit anong gawin, kahit anong gusto ng taong bayan na may mapakulong na big fish, wala pong makukulong. Dahil agad itong mga ito nakaupo. Mga kabayan, tandaan niyo, ICI hindi na po kinaya, nag-resign na po halos lahat Yung bata na lang po ni Marcos yung naiwan doon sa ICI. Yung nagsasabing give love daw. Give love. Daming namatay sa flood control na yan. Give love. Yun na lang po yung naiwan sa ICI. Yung makapalamukhang yun. Di po ba? Kasi wala po talaga makakukulong dyan, mga kabayan.
Hindi ko na po papakabahin ulit ibabalik ko na po sa inyo si Senator Marcoleta para ituloy yung discussion patungkol po dyan. Hindi ba tapos hindi na po alam nila Ping Lacson kung paano tatapusin yung hearing na yan. Kasi nga, pag tinapos nila yan ng walang nakukulong na big fish, lumalabas, ano po sila? Epal lang. Nag-epal lang po. Ginulo lang yung investigasyon ni Senator Marcoleta. Ganun. Diba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. Paano mo pauwiin si Saldico? wala Yun na. lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano na rin. uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oho. Ilang tao ang interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. Oh. Nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita Sen. Sino yan? Si Yusek Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi noong ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS. Oho. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Parang pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal. Opo. Yung coordinate, nasisira din Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program, Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Oho. between 70 meters to 400 meters. Ang layo Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong, naitanong ko na, pero kukunti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema Yung direksyon ko, napalitan, Na iba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap Kasi kami po, mga pangkarewang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Nagagaya na sinasabi nyo ngayon, Oho. namatay nga, nawala na si Yusek. Yusek Cabral. Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Magiging paksa ng iba't ibang Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka gano'n na ang nangyari sa isang tao, Oho. ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho.
Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila. Kung paanong yung mga dokumento, maaaring nasa cellphone niya o maaaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang, maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Sino ba yung mga lalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ang Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa kayo na narinig ko, napanood ba? Kaya nga, kung walang Nagpa-press katapusang conference pagtatalo, hindi maganda eh. Ayun. Ang sana ay huwag pagtalunan yan, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Ebidensya kasi yan Hindi siya dapat makukurap. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalong magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon. Kasi Sayang na namatay na yung tao. Imbes na, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, na balak niya nang magsalita, sana nangyari yun. Sana nakapagsalita siya. Di ba mga bayan? Ito ba mas dito totoo sa dulo? Na talagang itong si Ping Lacson at si Tuta Soto, talagang ginulo lang po yung investigasyon patungkol po dyan sa flood control na yan. Talagang inilihis po, no? Sabi nga, time will tell. Ito na po yung time na yun. Kasi noong nakaraan, di ba, yayabang eh. Noong mga panahong ginugulo nila eh. Si Senator Marcoleta, okay no? Ito na po, time will tell. Ngayon na. May napakulong ba? Wala. Di totoo, sinasabi ni Senator Marcoleta. Ginulo lang ni Pinky Lacson at ni Tuta Soto yung investigasyon dyan sa flood control, mga kabayan. Kayo na po mag-desisyon, ha? Kayo na po humusga. At huwag nyo nga pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button, mga kabayan. Hanggang sa muli. Paalam po.